Good morning everybody. Ito po ang inyong likod, Brother Ronald Obidos. Muli po tayo magsasama sa ating mong live streaming ngayong umaga kasama ang ating mga mahal na pastor upang atin pong pag-usapan ang napakahalagang mga paksa na atin pong tinatalakay every Saturday, lalo't may kinalaman po sa ating kaligtasan. Ito po ay ang inyong likod, Brother Ronald Obidos. At first time po natin ngayon na tayo ay harap sa public using YouTube, mga kapatid, mga kaibigan. YouTube po tayo ngayon. Kaya po, pasensya na kung medyo nangangapa po tayo. At ito po ang pagkakataon na aming pong gamitin ang YouTube. Usually kasi, ginagamit po natin ang Facebook. At ngayon po ay, tayo po ngayon ay nasa YouTube, magla-live. At kayo po ay malugod naming inaanyayahan na samahan po kami sa loob ng ilang oras para po pag-aralan ang mahalagang salita ng Diyos. Ang ating pong topic ngayong umaga ay may kinalaman po sa investigative judgment uli kung sila ba ay compatible sa gospel o hindi. Napakahalaga pong itong pag-usapan kasi po dito po nakasalalay ang ating kaligtasan at kung ano po ang ating magiging destiny, kung tayo ba ay papunta sa langit o hindi. At nakakalungkot kung saan tayo mapunta sa kabila tayo mapunta sa mainit na lugar. Kasama natin ngayong umaga ang ating pong suki na si Pastor Leonardo Sabaupan. Good morning, Pastor Sabaupan. Leonardo Balberan. Nalito ako kasi ka-chat ko, ini-invite ko rin si Pastor. Sige, Pastor, it's your turn. Nagsama ko. Kami po'y bumabati ni Doc ng isang magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na kaibigan, mga kapatid sa loob at labas ng ating bansa. Patuloy kami sa aming pong pakay at layuning maituwid ang ating mga minamahal na kaibigan, mga Sabadista, ganun din po ang lahat ng ating tagapakinig sa ating pangalatuntunan dito. Salamat po, Doc, sa inyo pong pag-anyaya muli sa akin sa malaking pribilehyo at ganoon din po sa ating kasama na si Pastor David Sabaupan. At ayun, kami bumabati na isang malugod na pagbati. Magandang umaga sa inyo. Yan, thank you very much, Pastor Balberan. Sorry, abang natin si, ayun na, dumating na, pumasok na si Pastor. Ayan, good morning, Pastor Dave. Pasensya na po, tayo nagkaroon ng konting delay. Oo, kamusta po kayo, Pastor Dave? Ayan. Ano po, kamusta po? Batiin niyo muna ang ating mga viewers sa umaga to. Hello, good morning. Tayo po ngayon ay live sa, live tayo ngayon sa YouTube. Oo, sige, Pastor. Good morning sa lahat na sumusubaybay at nakikinig dito sa programang ito. Inaasahan po namin na kayo ay pagpapalain at ang pagpapala, Espiritu ng Diyos ay sumatin lahat upang maunawaan natin ang ating pag-aaralan na napakalaga sa umaga ito. Thank you po. Salamat. Amen. At natutuwa ako, Pastor Dave at Pastor Leonardo, kasi itong ating programa ay dumadami ang ating viewers. Maganda daw yung kombinasyon nating tatlo. Dahil pare-pareho tayong mga dating matatagal na lingkod ng Panginoon dyan sa kawan ng Seventh-day Adventist. After natin makakuha ng karanasan at mga karunungan at marami din naman tayo natutunan dyan, di ba mga pastor? Oo. Marami tayong mga naging kaibigan at mga mahal sa buhay dyan. Kaya lang, talagang darating talagang pagkakataon na kailangan tayong magdesisyon pagkatapos natin makita ang katotohanan o ang gospel. Alam naman natin na kaya nga tayo nagpastor, kaya nga tayo nagdingkod kasi gusto natin na sigurado tayo sa ating sinasabi at siguradong kaligtasan ng ating pinangangaral. Di ba? Okay, mahirap naman kung mangangaral tayo at hindi tayo sigurado. Oo. Okay, so simulan na kaya natin ngayon. Baka meron kayo gusto mong nang batiin, Pastor Leo Leonardo Balberan. Baka meron ka muna gustong batiin. Ayun, binabati po natin ang lahat ng taga-Northern Luzon at ang ating mga taga-Reyes at yung Kaya. Alam ko marami kang mga pastor na viewers. Nakikita niyo ngayon, hindi ko pa kayo kundi upang ituwid ang muling aral na ating pa rin. Nawawala ang microphone niyo, Pastor. Wala ang audio nyo. Wala po. Parang hindi umaabot sa Northern Luzon.
Malayo kasi pagbati niyo eh. Northern Luzon. Anyway, sige. Sana maayos natin yan hanggang mamaya. At napakaganda ng ating stream. Ang topic natin ngayon, siguro pakita natin, ano? The Gospel and the Investigative Judgment. Are they compatible? Ayan. Kumbaga, ang ating pag-usapan ngayon, ito bang tinatawag na Gospel, no? The New Testament Gospel as preached by Christ and the Apostles, na alam natin bilang mga Kristiyano, ito ang foundation ng ating belief in salvation, ano? Ito ba ay compatible dito sa particular doctrine o sinatawing distinctive doctrine ng Seventh-day Adventist, no? Na ating pinanggalingan, the 1844 Investigative Judgment. Magandang pag-usapan ito at ating pong linawin para sa ating mga viewers. Pastor Sabaupan, bakit ito ang naging title ng ating paksa ngayon? Pwedeng pakibigay po ang significance ng ating topic at title nitong ating topic ngayon. Well, kasi ang 1844 investigative judgment, ito ang pinakang foundational doctrine ng Seventh Adventist. Alam naman natin yun. The other distinctive doctrines of the Seventh Adventist emanated from this investigative judgment. So ito ang pinakang pundasyon. Ito ang pinakang pundasyon. Now, considering the fact that the church is commissioned to preach the gospel, and this is the primary doctrine that being preached by the Seventh Adventists as their foundational doctrine, kinakailangan alamin natin, ito ba ay in consonance with the gospel? Because if it is in consonance with the gospel, fine, we will have to promote it because that actually extol the gospel if it is in consonance with the gospel. Now, if it is not in consonance with the gospel, hindi siya compatible with the gospel, sa halip na pagtibayin ito ang ebanghelyo, sinisira nito ang ebanghelyo. Kaya iyan ang dahilan kung bakit kinakailangan natin pag-usapan ito at maintindihan ng lahat na susubaybay at sumusunod sa atin sa ating podcast. Totoo naman, Pastor, kasi kahit nung tayo yung Seventh-day Adventist pa at maging mga viewers natin, na mga kaibigan nating Adventist, hindi na sila papayag na meron silang doktrina na hindi compatible sa kanilang pinaniniwalaan, di po ba? Correct. Hindi rin, kahit sino naman na hindi papayag na meron pang pinapangaral na ibang ebanghelyo bukod pa sa pinaniniwalaan natin. Totoo naman yan. Kaya itong ginagawa natin, hindi ito masasabing paninira, di ba, Pastor? Hindi ito paninira o wala tayong iniisip na tayo ay mambatikos, kundi atin lamang pong faithfully faithfully i-compare natin yung turo na ito na ating natutunan na kung ito ba'y compatible. Kasi pag hindi compatible, maging si Mrs. White, may natatandaan ako, Pastor Dave, na pag ang ating limang doktrina na ating pananiniwalaan ay hindi compatible sa gospel, dapat natin iwan. Ito'y kay Satanas. No? Ito'y kay Satanas. Ito'y kay Satanas at hindi dapat na tanggapin. So, mga kaibigan namin Adventist, dalangin namin sa Panginoon na huwag po ninyong masamain na itong aming pag-uusapan. Although maraming beses na itong Hello. Yan, narinig po namin kayo Pastor Malveran. Okay, narinig kayo. Maliwanag na. Malinaw. Baka tayo hindi narinig. Baka tayo hindi narinig. Sige, Pastor, okay na. Okay. Sige, okay, Pastor, sige nga. Bakit din nasabi? Sige. Hindi ata tayo narinig, di Pastor. Hello. Hindi ata compatible yung microphone sa YouTube. Pastor, sige. Gusto mo muna? Pastor Leonardo. Wala raw eh. Meron na, narinig namin. Pero maliit. Sa amin, malakas. Dinig namin malakas. Ang problema pa kami ang hindi mo marinig. Hello. Oh, malakas. Malakas naman. Malakas ang dating mo. Malakas. Malakas ang dating mo rito. Okay, sige. Pabalikin natin mamaya si Pastor. Okay, Pastor. Simulan natin. Simulan natin ang ating topic ngayon. The Gospel in 1844 Investigative Judgment.
are they compatible? Yeah. Okay? Alright, so paano si Pastor Leo? Sige, maya-maya po. Okay. So, ayon sa sinabi natin, mga kapatid, ito po ay, itong presentation na ito, this presentation is a comparative study of the gospel and the foundational doctrine of the Seventh-day Adventists known as the investigative judgment. Its purpose is to determine whether or not the investigative judgment is in consonance or compatible with the biblical gospel. Ayon po sa sinabi namin kanina, babalaran ito ni Apostle Paul. Ang sino man sa inyo na mag-preach ng ebanghelyo na iba sa itinuro ko sa inyo, Yan. very strong ang kanyang terminology. Sumpain siya. Alright, so, the gospel is something that can never be compromised insofar as we Christians are concerned. Hindi po pwedeng i-compromise yan kasi dyan nakasalalay ang buhay natin. Now, the first thing that we will have to do is, we will define what is the gospel. And then we will also define what is the investigative judgment. All right, now, this is the definition of the gospel. The gospel is good tidings. Lagi na natin ito naririnig eh. Good tidings. This is a familiar word across the board. Lahat ng mga Christians. It is good tidings. The good news that God has provided a way of redemption through His Son, Jesus Christ. So that is a compact definition of the gospel. Good Alright, news nga nandiyan yan na. sa ibang translation. The good news. Good news. Magandang yes. balita. Correct. See, good news. Kaya yun. magandang Bakit good balita. Kasi may masamang balita, Pastor. news? Yes. Ayun. Ang masamang balita ay Diba, tayo Pastor? lahat ay hindi ligtas. Yan, Diba? makasalanan. Lahat tayo ay condemned. Lahat tayo To ay hell. pupunta sa impyerno. Iyon ang Yan. masamang balita. Now, ang tao, tinatry nila sa pamamagitan ng kanilang sarili na that they should be put right with God. And that is the reason why even people who are uncivilized, yung mga tribes na hindi mga sibilisado, Totoo. they recognize a supreme being at tinitingnan nila kung ano, yung hayop po, etc., etc., Oo. para magliligtas sa kanila sa kanilang predicament. That is the bad news. But the good news is, ang sabi ng Panginoon, hindi na kayo pwedeng mamroblema because God Himself has provided a way of redemption through His Son, Jesus Christ. And that Amen. is the good news. And that's the reason why it is called the good news. Yan ang Tama. mabuting balita. Alright? Tama. So that is how the gospel is defined. Good news, good tidings, mga kapatid. Kasi naalala ko, Pastor, nung kami nagkaroon ng seminar with CLC Pastor sa Tagaytay, no? Tinanong nung pastor na nagdi-discuss nagpa-facilitate ng program, pinatanawag niya isang pastor, tayo po kayo, Pastor. Ang ating pag-usapan ngayon, gospel. Ano po ba ang gospel? Ang sagot po naman ng pastor, yun ay veterano ha, ang gospel po ay 10 Commandments. At naku, hindi na lang kami tumawa. Siyempre, mapapaya, veteranong pastor, 10 Commandments sa gospel. No? At palagi ko ganyan din ang sinasabi ng iba. Di ba, Pastor Leo Balberan, sa patingin mo? Sa aming mga seminar, naranasan ko, madalas ang ininindi nila sa gospel na tayo creative messages. At yun pa rin ang Parang humina yung mic nyo. Ngayon lang dating mo, Pastor. Ngayon Parang lang. nasa telepono kayo, yung boses. present po. Yun daw ang sinasabi nila. Okay. Alright. Sige, Pastor, ayusin nyo mo ulit yung audio nyo. Parang telepono yung tunog ng boses nyo. So, Sige, Pastor. Pastor Balberan. Sige po, sige po. Go ahead. Sige po, sige lang po. Ayusin po namin mamaya. Alright. Sige po. Kayo po So muna. from the definition of the gospel, nakafocus lang ito sa ginawa ng Diyos para bigyan tayo ng redemption. So it is Amen. not the Ten Commandments, it is not the Sabbath, etc., etc., hindi pagkain, etc., etc. Now these are some of the ramifications. But ang pinangsin to, kaya iyan ay good news ay because God has provided a redemption, way of redemption through His Son Jesus Christ. That is the gospel. Now, how about the investigative judgment? Now, in any Yeah. study, mga kapatid, ang lahat na area ng pag-aaral
dapat i-define mo muna yung pinag-aaralan mo. Tama. Because if you do not define yung pinag-aaralan mo, ay medyo may problema ka. Hindi mo maintindihan yan. So let us first define what is investigative judgment bago ito. Now, Yan. investigative judgment is defined as follows. Alright. Yung mas maganda yung An- pan mo. And is they a term for the preliminary phase of the great final judgment by which God intervenes in the human affairs to bring the reign of sin to a close and to inaugurate Christ's eternal reign of righteousness. Its purpose is to verify their eligibility for citizenship in God's eternal kingdom. So, ang definition ng investigative judgment, saka ang definition ng gospel, makikita ninyo, mayroong Malayo. agad problema. See, ang gospel, it has provided, God has provided redemption for us. Meaning, tapos na. He provided redemption. Tapos na. Pero ito, ano ang purpose ng investigative judgment? I-verify pa kayo kung kayo ay eligible sa langit o hindi. Yun. Ang layo, di po ba? So, by looking at the definition of both terms, makikita agad natin na ang dalawa ay hindi Magkalaban. compatible. Magkalaban pala. Sila. Yes, magkalaban sila. And that is the reason why ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, di ba? Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation who believes, for the Jew first and also for the Greeks. Kaya nasabi yan ni Paul, he is not ashamed of the gospel of Christ. Tama. Why? Because it is the power of God. Iyan ang kapangyarihan ng Diyos Kapangyarihan ng para Diyos. iligtas tayo. Now, if we are looking for anything outside of the gospel for us to be saved, we are missing the mark, mga kapatid. Di po ba? It Tama. is the power of God. Now, kung ang ebanghelyo natin ay ibang ebanghelyo, we can rest assured that we will not be saved. Why? Because that is not the power of God unto Tama. salvation of everyone. Kahit So, yung 28 fundamental beliefs, hindi naman yan ang gospel eh. Walang Correct. power of God yan eh. Hindi yan ang magkapag-save. Kasi ang usually, ang talagang alam natin, ako nung Adventist ako, para makapag-pabaptize tayo, dinodoktrina natin yung sa crusade, 2 weeks crusade. At sinasabi natin, itong doktrina, ganyan, sabat. Pagtapos noon, papatanggap na for baptism. Pag nabug na sa tubig, member na, Adventist na siya. Feeling niya, na siya, secure na siya kay Christ. But it is not the doctrine, mga kaibigan. Hindi yan ang gospel, hindi yan ang 10 commandments. But it Correct. is the work of God in Christ. Yes. The person and the work of salvation o yung plan of salvation ng Panginoon kay Kristo, yan ang gospel. Yes. Hindi And yung that is the 28 reason fundamental why belief. ang problema pa natin noon ako, marami akong evangelistic crusades na ginawa. Pag Oo. hindi ka naniwala kay Ellen White, hindi ka bibinyagan. So, Isa yun. naging testing truth pa yun Ayun. Whereas ang Biblia napakadali lang Sa Book of Acts, believe the Lord Jesus Christ and you are saved. Ganun Oo. The moment one believes, wala nang kung mga ano pa. Ang sabi ng eunuch, ito may tubig, why don't you baptize me? See, Yun. what is required is you must believe in Jesus Christ, accept the gospel because that is the power of God that will save us. Walang kung ano-ano pa. Iyan ang dahilan kung bakit the gospel is a good news. So, ayon sa ating outline, even a cursory reading. Ano ibig sabihin ng cursory reading? Yung kahit pahapyaw lang na pagbasa. See, a cursory reading of the definition of the gospel and the investigative judgment will at once reveal that they are incompatible. Di ba? Incompatible. The gospel Cursory is reading. not, yes, the gospel is not a preliminary thing. Remember that. It is a finished act of God. God has provided. Tama. It is a finished act of God. Now, whereas the investigative judgment is a preliminary thing to be continued later. Hindi pa yung definition Yun. kanina. Parang installment. Installment. Now, everything Salvation that God, installment.
Everything that God did on earth to save man, nothing was left undone. Remember that, mga kapatid. Nothing was left undone in so far as salvation of man is concerned. Ginawa ng Diyos lahat yan. Now, Jesus declared, it is finished. Yeah. Whereas, Amen. the investigative judgment teaches that Jesus left something yet to be done in so far as Amen. the act of saving man is concerned. Mamaya dadaanan natin yan. That Yes, is the lilinawin pa natin investigative yan. judgment. Alright, so, yun mga kapatid, sa preliminary introduction natin, ipinakita namin agad sa inyo, by definition, that these two concepts, the gospel and the investigative judgment, are incompatible. Now, if they are not compatible, one must live, one must be rejected. Because you cannot have the two quarreling and then bring it to the people in order for them to accept as means of salvation. Walang Kumbaga ganun. parang sinasabi natin na kung ang investigative judgment ng Adventist doctrine ay compatible sa gospel, hindi na applicable ngayon yung babala ni Pablo na false gospel. Wala na Correct. magiging false gospel pag naging compatible ang gospel at investigative judgment. Parang ganun yan di ba, Pastor? Correct, correct. That's true. So, mga kapatid, that is the preliminary or introduction that we have prepared for you. Pag-isipan ninyong gusto yan sapagkat iyan ang katotohanan, iyan ang sinasabi ng gospel at iyan din ang sinasabi ng investigative judgment. Now, number 2 item, what is the foundational basis of the gospel and the investigative judgment? Okay. So, pupunta na tayo rito sa mga ramifications, kumbaga. Ano ang foundational basis nitong dalawang ito? Now, let us first look at the gospel. If you have your Bible, mga kapatid, that is 1 Corinthians 15:1-4. Ito, babasahin ko sa inyo. Sige po. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you. See? Look at that, I declare to you the gospel which I preach to you, which also you received, and in which you stand, by which also you are to be saved. No, you are saved. You are Past tense saved. If you hold fast that word which I preach to you, unless you believe in vain. Now, verse 3. Take note of verse 3. This is very important. For I delivered to you, first of all, that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures. Verse 4. Napakaliwanag. And that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scripture. Take note, mga kapatid. The gospel is founded upon historical event. Yung next slide. The gospel is founded upon historical event whose main character was Christ Himself in accordance with what the Scriptures foretold. Nakita nyo na? That is the foundational basis of the preaching of the apostle, the gospel. Ang liwanag niyan, mga kapatid. Let me repeat. Gospel is founded upon historical event. Now, you cannot quarrel with history. You cannot quarrel with facts. The only thing that you can do is sirain mo yun para ma-enforce mo yun. But you cannot quarrel with historical event. And the character is Jesus Himself. And what is the basis? In accordance with the Scripture. Now, that is how Ayun, solid tama. is the gospel's foundation. Okay. Now, how about investigative judgment? Remember, we are studying the comparative. We are comparing the gospel in the investigative judgment. Look at the foundational basis of the investigative judgment. They shunned the road, that is O.R.L. Crosier, kasama ni Edson, perhaps to avoid scoffer, and crossed Edson's field, where the cord was still in shock and the pumpkins were on the vine. Suddenly, Edson stopped. As he stood there, an overwhelming conviction came over to him that instead of our high priest coming out of the most holy of the heavenly sanctuary to come to earth, he for the first time entered on that day
to the second apartment of the sanctuary. Now, this is the foundational basis of the investigative judgment. Now, if you notice, mga kapatid, the foundational basis of the investigative judgment, it is founded upon dubious vision. Why do we say dubious vision? Because Hiram Edson was not a visionary. He never had a vision before or after that. That was the single vision that he saw. And we cannot consider that as a true vision. He is not a visionary. Now, ang nangyari dyan, it was founded on the vision of Hiram Edson while crossing his pumpkins and corn plantation. This claimed vision took place after the Great Disappointment in October 24, 1844. October 20 to 1844. Now, this is the basis of the investigative judgment. Now, compare that with the foundational basis of the gospel. Tingnan niyo po mga kapatid. Actually, inaamin din ng mga Seventh-day Adventist, mga pastor nila, mga historians, na yung mismong paggamit, yung term na investigative judgment, wala rin naman yan sa isip ni Hiram Edson eh. Hindi rin naisip ni Hiram Edson yan. Lately, dinagdag na lang pastor noong mga 1850s. Ito, pakita natin sa kanilang ang slide, mga pastor, no? Itong kanilang na-develop lang yan. Ayan, no? Na-develop yan. Sabi rito na sa Tell It to the World, ito yung libro na sinulat ni Mervyn Maxwell. Ito po, mga kaibigan namin, kami po hindi nagsasalita sa amin lang. Sa page 116, sabi rito, but to return to the 1850s, it's worthwhile to examine a particular belief which was developed during that decades. Noong mga 1850s pala, pastor, maraming doctrine na na-develop. At isa nga dito, this is the doctrine of the investigative judgment. Matagal na pong na-establish ang gospel ng New Testament, panahon pa ng apostol, bago 1850s, walang investigative judgment. Correct. Na-develop lang yan noong 1850s. Kaya daw sabi dito ni Maxwell, when asked today, kung tatanungin daw ngayon, what new work did Jesus began in 1844? Ano ang ginagawa ngayon ni Jesus since 1844? Usually, ang sagot ng mga Adventist daw ay investigative judgment. Pero hindi daw ganon. Surprisingly, when Hiram Edson's friend wrote out their great new understanding of the Day of Atonement in the Daystar Extra, the publication which Ellen Harmon felt the fully authorized by the Lord, ito sabi niya, to recommend to every saint, si Hiram Edson daw, he breathed not one word about investigative judgment. Wala daw nasabi, walang nabanggit man lang, naihinga man lang na word or something to explain about the investigative judgment. Bakit kaya? Sabi rin ng kanilang libro mismo ng Adventist, his emphasis instead was on Christ's work in blotting out sins in the sanctuary and on the cleansing of the people. Walang idea about investigative judgment. Ito ba? Sabi pa rito, during the 1850s, however, ito na, J.N. Loughborough and Uriah Smith, who were both won to the Sabbath in 1852, had their attention directed to the judgment aspect of the Day of Atonement. Doon lang pala. idea ni Loughborough at Uriah Smith. So in 1857, 2 years after the Review and Herald office was moved from Rochester, New York to Battle, Michigan, James White used the term investigative judgment. 1857 lang pala. Correct. Kahit nga pala nung mga 1844 na mga Millerite at hindi alam tong term at doctrine na to. Kahit si Hiram Edson, sa Hiram Edson na nakakita ng vision na sabi nga nila hindi vision kundi delusion. Kahit siya hindi nakita sa vision yung investigative judgment. Yan, isang malaking problema yan sa kasaysayan. Isang patunay lamang na hindi pinakita sa kanya yung vision ng termino ng investigative judgment. Correct. So development na lang actually ito. Although the foundational basis was the vision of Hiram Edson. Nag-evolve yan at naging investigative judgment.
Now, Opo. the point that we are trying to convey here is, look at the foundational basis of the scripture and the foundational basis of the investigative judgment. It is Yes. worlds apart. You cannot reconcile them as a matter of fact. Totoo yan. There is no comparison whatsoever. See, no comparison whatsoever. If you are going to put it side by side with the foundational basis of the gospel. Ganyan Amen. kalayo, mga kapatid. Ganyan kalayo. So that is the second point that we are trying to bring to you. The foundational basis, the first is definition of the gospel and the investigative judgment. Number two, the foundational basis of both. Hello. Narinig niyo ba ako? Ha? Opo, narinig po. All right. And of course, number 3 point that we want to elucidate is this. The point in time and for what purpose the gospel and the investigative commence to be preached. Yan. Mabuti na banggit na ni Doc Ronald yung development ng 1850s. Kasi dito, at what point in time and for what purpose. So dalawang mahalagang bagay ito. Hmm. What point in time and for what purpose the gospel and the IG, investigative judgment, commence to be preached. Ito po mga kapatid. The gospel, tingnan natin na, the gospel, Mark 16:15-16, and he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Now, kailan dito mga kapatid? This is prior to the ascension of Christ. Ang sabi ng iba, 33 AD. Well, of course, we cannot pinpoint the exact date of Christ's ascension, but somewhere around that date. Okay, tanggapin na lang natin yun, na yung around that date, walang problema roon eh. Now, doon nagsimulang i-preach after Christ commissioned them to preach the gospel. See? Kaya ang sabi ng Mark 16, it was commanded to the apostles to preach the gospel throughout the world. See? And for what purpose? Anong purpose? So that who believes will be saved. See, ganyan. Now, how about the investigative judgment? Tingnan natin. The time it was preached and for what purpose? Ito. The gospel was preached in accordance with the command of Christ, etc. sila 8:30. Now, the investigative judgment, ito po, their study of biblical teachings on the sanctuary revealed that in 1844, Christ came to the Ancient of Days and began the final phase of his priestly ministry in the heavenly sanctuary. You see, kailan po ito? Kailan i-preach itong nagsimula? 1800, middle part of 1800. Ang layo ng dalawa. Ang ibig nating sabihin, if investigative judgment is indispensable in so far as salvation is concerned, kawawa yung mga napreachan ng mga apostles from the first century up Hindi na inabot. 1844. Hindi po ba, Pastor Berberan? Opo, lumilitaw lamang na idinadamay nila ang Daniel 8:14 dun sa gospel na itinatala ni Hesus Kristo. Maliwanag naman sa Biblia, maliwanag naman po na walang Daniel 8:14 na issue nung ipinahayo ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad. Wala pong issue, hindi po sa sanctuary. Kaya i-ventilate natin ito mga kapatid, the point in time as well as the purpose, kasi mahalaga yan sa preaching ng gospel. Now, if the investigative judgment is in consonant, is compatible with the gospel, kawawa yung prinitsan ng mga apostles from 1st century to 1844. Hindi nila narinig ito. Ay, anong mangyayari sa kanila? Ito mga kapatid. Tsaka, Pastor, i-dagdag lang natin. Meron sila binabanggit yung Ancient of Days. Ang pinagbabatayan na dyan yung Daniel 7. Di ba, Pastor Balberan, tsaka Pastor Dave. Na kung saan nakita si Jesus, no? Di ba, sabi, sabi, the Son of Man, I saw in the night visions, behold, in the cloud of heaven, there is come like a Son of Man, and he came to the Ancient of Days as presented before him. And to him was given dominion, powers, and glory. Tapos pagka ganon,
siya daw yung son of man. Ito daw yung ang setting daw nito ay si investigative judgment. Sinasabi nila kasi daw sabi sa verse 10, thousand of thousand, 10,000 stood before him, the court sat in judgment and the books were opened. Yan daw investigative judgment. Yes. Yan daw yon. Pero mamaya i-explain natin na mali po yan. Okay. Para makita po ng ating mga viewers. Yes. So mamaya Yes. babanggitin natin yan. Kasi para makita nila kung ano ang emphasis ng Daniel 7 at Oo. saka Daniel 8. Okay. Now, so babasahin ko po ito. The investigative judgment was preached as a result of their false prediction about the coming of Christ. Now, this In is 1844. 1844. This is a faith-saving measure. Bakit? Hindi po naman ma-disappoint ka ng gano'n. If needs mo sa Christ darating, hindi na kayo kumain nung preceding day, maghapon, pag Tapos marami nagbenta ng kanilang ari-arian, mga Nagbenta farm. ng kanilang mga Iba, ari-arian. tinapon na yung mga pera nila sa kalsada. Hindi na pinag-aral yung mga anak. Wala na. Talagang ganun sila. Ganun sila. Ganun ang paniniwala nila, mga kapatid. Kaya mga kapatid, tingnan po natin. Yung inyong paniniwala, yung ating paniniwala. Pag mali ang pinaniniwala na atin, disappointment ang ating tatamasahin. Yan ang nangyari sa kanila. Now, you can just imagine these people, ibinigay na. Hindi pati ibinagbili. Yung mga farm nila, ibinigay na. No, you can just imagine yan. Aanihin na yung bahisan nila. Inyo na yan. Hindi na naman kailangan yan. And then, hindi dumating. Paano magpapaliwanag yan? So, it was a faith-saving measure. It was not a theological finding, but a historical necessity. Tandaan po ninyo yan, historical necessity. It was for the purpose of proclaiming that Jesus has begun the final phase of his priestly ministry in the heavens and earth, not for the purpose of preaching the free gift of salvation offered in the gospel. The investigative judgment has no gospel whatsoever in it. Okay? Iyan po ang kalagayan ng investigative judgment. We are just tracing the history, how it happened. So when was it preached? 1844, middle part of 1844, whereas the gospel was preached first century for purposes Layo. of bringing salvation, the good news of salvation to people. Whereas dito, mga kapatid, sa investigative judgment, hindi pa. Para imbestigahan yung mga tao. Nakakita ka na niyan. It is not a good news whatsoever. No You can wonder just si imagine. Paul, nagbabala si Paul sa Galatians 1:8, di ba? Na mag-ingat Yes. kayo sa false gospel. I think siguro si Paul, since binibigyan siya ng vision ng Panginoon, baka nakita niya na itong investigative judgment ay darating ng mga 1850s. Isa yan sa mga dahilan kung bakit nag-warning siya na meron darating na false gospel. Ayan, tama po yan, Doc. At saka makikita po natin, nawawala na sa geographical site yung gospel, napunta na ng North America sa panahon po. Oo nga to. Nawala na po sa linya. At doon pa lamang matratrace natin na malayong-malayo na sa history na gusto nilang palitawing history. Kung talagang historical ang kanilang gusto talaga, malayong-malayo na rin sa sangay ng history sapagkat hindi na po nalinya sa mga apostles, sa mga alagad na humayo. Napunta na ng North America, yung kinasalba na lang nila yung pangyayari at circumstansya sa North America. Faith-saving device nga eh. Paano Opo. na i-explain yung kanilang disappointment? Kaya doon din na-imbento yung kanilang sinasabing, we are correct in so far as date is concerned, but wrong on the event. Ay, di ba? Paparin na rin yun. If you are wrong on the event, how can you be sure that you are right on the date? Na isang propesya yun. Di ba? Tama po. Now, it is Nga, no? included in one vision, in one prophecy. Now, you cannot fragmentize your prophecy. If one aspect is wrong, then the other must also be wrong. Hindi po, wala sa lohi ko yun. Nakakita ka na mali yung isa, parang kuwan yan parang tikbalang, kabayo at saka tao. Walang ganun. Nakakatakot naman yan. Kalahati tao, kalahati kabayo. Kailangan pareho tama yun. Hindi justifiable sasabi mo, we are correct on the date, but we are wrong on the event. So matotal, ay di wrong.
Diba? Mm-mm. Opo. Wrong. Palusot lang actually. No, mga dyan kapatid. po. Yes, yes. Balik paggamit nila ng prophetic. Kasi para sa kanila, message pagdadaan mo sa mali. Pag magiging sunod, hindi po gano'n ang prophetic. Yan po ang maling katuan po na progress sa kanila. Hindi masyadong malinaw si Pastor Balberan. Nasira o din ang microphone ni Pastor. Nasira uli yung microphone niyo, Pastor. Ayusin niyo uli. Oo. Yan, okay na. Lumalakas. Okay. Lumalakas po ba? Okay na po ba? Oh, medyo malakas na. Konti pa. Opo. Okay. Ayan. Ito okay na po ba? Medyo okay na, may echo Yan. lang Mag-echo lang. Parang nasa telepono. Pero nakikita yung kausap. Alright, so that is the third point that we want to emphasize insofar as the question, are the gospel and the investigative judgment compatible? Now, the third point that we have raised is that it is not compatible. Hindi compatible yon. So, number 4 point. Oh, okay na ba yung sound mo, Pastor Leonard? Okay na Alright. po ba? Narinig niyo na po ba? Medyo narinig kaya hindi Parang masyadong nasa malinaw. ilalim ng nasa ilalim ng bangin. Nasa ilalim po ng bangin. Sige po. Medyo malakas-lakas na. Alright. Okay na po ba? Okay na. Okay. Kung mapalakasan mo pa, mas maganda. Sige Alright, po. now. Sige po. So this is the fourth point. The gospel talks about a finished work, whereas the investigative judgment talks about an unfinished work. Okay? So Oo. remember, this is the 4 point that we are raising. Ulit, the gospel talks about a finished work, whereas the investigative judgment talks about an unfinished work. All right, now, text, John 19:30. So when he had received the sour wine, he said, "It is finished." And bowing, he Yan. said, he gave up his spirit. All right, that is clear. Yan. That is from the lips of Jesus. When he died, ang sabi niya, it is finished. Now, if you, pag binasa niyo yung una-unahan na teksto, the preceding text, anong sinasabi ron? That all may be fulfilled. All may be fulfilled concerning him. And then, verse 30, ang sabi niya, it is finished, meaning finished to fulfill all those things that are said about him or about his mission. It is finished. Now, that is the gospel now. The investigative judgment, actually maraming kwan ito, maraming teksto ito, kaya lang para hindi na tayo masyadong maghaba, pinipili lang namin yung pinakang angkop na teksto kasi maiintindihan na natin yan. So that is the gospel. It talks about a finished work. Now, the investigative judgment talks about Christ's unfinished business, that of making final atonement. It teaches that Jesus did not complete the atonement on the cross, an entirely unbiblical concept. See, ang sabi rito mga kapatid sa early writings, Jesus entered the most holy place in 1844 to make final atonement for all who could not be benefited by his mediation. Nakita niyo na yung pagkakaiba ng dalawa. Ang layo mga kapatid ng pagkakaiba. The gospel is saying that it is finished insofar as redemption of man is concerned doon sa ating definition. Tapos na yun, tinapos na. Whereas ang investigative judgment, ano sabi rito? Jesus entered the most holy place in 1844 to make final atonement for all who could not be benefited by his mediation. So, hindi tapos. Kaya nga, Pastor, yan ay incomplete gospel kung tawag. Incomplete, INC gospel. Sabi nga dito sa isang talata, i-share natin tong sa Timothy, Pastor. Nasabi natin na kumpleto na at tapos na ang misyon ni Kristo nung sinabi niya it is finished, no? It is finished kasi he destroyed death, sabi nga dito sa 2 Timothy. 2 Timothy 1:10, no? But has now been revealed by the appearing of our Savior Jesus Christ. Itong appearing nito, ito yung first coming niya. Nung nasa lupa siya. Correct. Who has abolished death.
and brought life and immortality to light through the gospel. Gospel. So, Yes. ang gospel na ay a finished work of Christ, hindi ito installment gaya ng tinuturo ng investigative judgment. O ito muna, down payment ngayon ha, sa final Yes. atonement na sa 1844, yung, yung balance. Hindi. Finish. Bakit finish? Na-abolish na niya yung death eh. Kung ito Yes. hindi pa tapos, dapat yung death hindi pa na-abolish. Correct. But He abolished death at meron ng immortal life. Nagdala na ng buhay na walang hanggan. That's why ngayon tayo mga Christians under the New Testament, na-experience na natin, natutupad na sa atin yung promise noon sa Old Testament. Yes. This time, nare-realize na natin yung promise noon. Kaya, because of Christ's death, na dinala ng gospel. Ito pa, Pastor, isang idadagdag natin dyan sa magandang sinasabi na yan. Kung bakit natin nasabi na kumpleto na. Sa dito naman, Yes. na-defeat na din niya ang devil, sabi ng Hebrews 2:14. Inasmuch then as the children have partaken of the flesh and blood, he himself likewise shared in the same. Yung pagkakatawang tao nito. Yes. That through death, yung kanyang kamatayan, he might destroy him who had the power of death. That is the devil. Yes. So the gospel is the finished work of Christ. Hindi lang yung tinapos niya ang kamatayan, wala nang power ang death sa atin. Mismo maging ang devil, wala nang authority sa atin na mga Correct. tumanggap sa kanya. Dahil sa pamamagitan ng kamatayan niya, na-destroy na siya, wala nang power. Pag sinabi natin hindi pa kumpleto ang gawain ni Kristo, may inaantay pang 1844 investigative judgment at hanggang second coming pa. Meron pang latter rain na tinatawag, meron pang sealing na tinatawag, may National Sunday Law pa. Ha? Ibig sabihin, ang Diablo hindi pa rin natalo ang Diablo. Ang Diablo ay hindi pa rin siya nawalan ng kanyang authority at power at this time. So, ginagawa natin mahina yung hindi unsuccessful at naging failure si Jesus sa kanyang mission sa lupa. Yes. Yun ang nangyayari. Yun ang nangyayari dyan. Yun ang nangyayari. At saka, pinapa-adapt po ng pinapa-adapt na po yung kultura ng mga taga North America na mga mga nag-interpret ng investigative judgment. Pinapa-adapt po yung mga ibang mga tao, mga Asyano. Maling-mali po talaga ang purpose ng investigative judgment. Nagkakaroon po ng tinatawag pong battle of culture. Ano po? Hello? Hello. Battle of culture. Yes. Battle of culture po kasi mantakin nyo yun, napaka-simple pala ng gospel. Ang totoo niyan ay yun nga, sabi ni Doc, wala pong tinatawag na sealing, wala pong mga tinatawag pong mga kung ano-ano pang gagampanan ng isang mananampalataya bago maligtas. Latter rain. So, yung pong mga culture na yon na kanilang ginanap sa kanilang core bilang Seventh-day Adventist, gusto ngayong ituro sa mga ibang mga lahi. At yun po, sa kadahilan ng iyon, ito po ay pinapa-adapt ng naturang tinamo nilang kultura ng kanilang theology, kung theology nga yan, yung pong mga tao, which is hanggang ngayon, hindi nangyayari sapagkat napapabautismuhan yung mga tao, ngunit hindi po alam kung ano yung pinagsasasabi-sabi nila sa investigative judgment. Personal ko pong practical na nagisnan yan dahil ang dami naming nababautismuhan, ngunit hindi namin iniaaral talagang investigative judgment. Yan po ang totoo. Maraming Sabadistang hindi alam ang investigative judgment. Kahit sa baryo-baryo saka sa mga barabarangay na aming pinupuntahan. Yes. Yun po. Alam mo, Pastor Wolveran, mamaya dadaanan natin yan. Badaan natin yan. Pag hindi mo kasi alam ang investigative judgment, ayon sa kanila, delikado kang hindi maligtas. Mamaya, titingnan natin yan. Sasabotahe. Mga membro dyan. Alright. Now, mga kapatid, sana huwag ninyong masamain na ipinaliliwanag namin to para tayo lahat, itimbangin natin, let us evaluate our belief kung alin ang mayroong sense sa sinasabi namin, sa sinasabi ng Ebanghelyo, saka yung itinuturo nitong investigative judgment. So that is the number 4 issue. The gospel talks about a finished work
whereas the investigative judgment talks about unfinished work. Parang lumalabas pa rito, mahina si Kristo, hindi niya natapos eh. Kung baga sa lahat na ginawa niya sa lupa, ito lang hindi niya tinapos. Ngayon, kung hindi tinapos ni Kristo ang ginawa niya dito sa lupa, ang kaawa-awa dito, tayo ngayon. Bakit? Hindi tayo nakakasiguro kung ano ang kalagayan natin. At ang taong hindi nakakasiguro na kanyang tinatayuan at kanyang kalagayan, siya ang miserabling tao sa mundo. Now, ayaw ng Diyos na tayo ay magmukhang miserable. That's why He assured us, He who has the Son has life. Hindi sinabing, will have life. Mamaya dadaanan natin yan, mga kapatid. Alright, so that is the number 4 items that we are raising insofar as investigative judgment is concerned and the gospel, that they are incompatible. Now, number 5, the gospel talks about a final thing, whereas the investigative judgment talks about not final thing. Ayan. Now, pag tinignan natin to, they are diametrically opposed. They are in collision. So dito lumalabas na that they are in collision actually. See, Nagkakabangga talaga. Yes, hindi lamang incompatible, they are now colliding. Nagbubungguan na sila. Dito sa number 5. The gospel talks about the final thing, whereas the investigative judgment talks about not final thing. Now, John 5:24 says, most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come unto judgment, but has passed from death to life. Now that is Christ speaking, mga kapatid. That is Christ speaking. Let me repeat. Most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life. Hindi sinabing, will have everlasting life. And shall not come unto judgment. Now, look at investigative judgment. Sa pangalan na lang, i-judge ka pa eh. Dito, and shall not come unto judgment, but has passed from death to life. So, it is a final thing, mga kapatid. In so far as the gospel is concerned, you receive it, it is final. You have passed from death to life. Now, Ibig po sabihin, Pastor, ibig po sabihin, umiiral na po ang everlasting life at po pwede nang umiral ang everlasting life sa mga panahon na binabanggit ng Panginoong Hesus yan. yes. Hindi kamukha ng investigative judgment na iiral pa lamang simula doon sa October 22, 1844. Opo, meron na palang everlasting life na tatamuin sa panahon ng Panginoong Hesus nagsasalita hinggil sa everlasting life. Yun po ang napakaliwanag po. Salamat yan, Pastor. Alright. O kaya dito mga kapatid, sa note na inilagay natin, the gospel talks about the finality of man's judgment the moment he believes in him. He is judged to eternal life. Now that is clear. That is the word of Christ himself. Now, how about the investigative judgment? Ito po. The investigative judgment, it says, at the time appointed for judgment, the close of 2,300 days in 1844, began the work of investigation and blotting out of sins. Nakita nyo na, doon lang nagsimula sa 1844. See, doon lang nagsimula. Oh, ito pa. All who have ever taken upon themselves the name of Christ must pass its searching scrutiny. Ang tindi nito, talo pa nito yung mga NBI, yung mga nag-iimbestiga. Must pass its searching scrutiny. Both the living and the dead are to be judged out of those things which were written in the books according to their works. Now that is great controversy, page 373. Kaya nga sa kanila, Pastor, iba yung blotting out of sin, iba yung forgiveness of sin. Yun, Okay? tama po yan. Nung bago Tama yan, mag-1844 daw, bago daw mag-1844, ang pinatawad pa lang ang kasalanan ng mga tao. Pinatawad pa lang. Pero hindi pa raw nabubura kasi wala pang investigative judgment. 1844 October 22 pa. So therefore, yung mismong paglilinis ng kasalanan sa Book of Records sa langit, mawawala lang yon. Although pinatawad na, andun pa rin, nakalista pa rin. Pinatawad lang pero nakalista pa rin. Kasi daw,
Kaya hindi pa rin naalis sa listahan. Wala pa yung October 22, 1844. Doon pa lang magsisimulan na lilinisin. At kaya daw nakarecord pa yun sa langit kasi baka yung hiningi mo ng tawad ng kasalanan, baka raw ulitin mo pa. Ayun. Oo, baka raw ulitin mo pa. Ngayon, nalilinis lang yun pagdating ng 1844. Diyan hirap na hirap ang mga Adventist. Ngayon, ang paniwala ng mga kaibigan natin Adventist, sila, pag tinanong mo, ang pangalan mo ba'y tinawag na kaya sa Book of Life, naharap sa investigative judgment? Hindi pa nila masagot yan. Basta ang alam lang nila, ang nauna na naging subject ng 1844 ay yung mga patay na. Mula kay Adan hanggang sa panahon ng mga namatay na mga patriarchs. Tapos, ang mga buhay daw, matatapos daw ang judgment sa mga buhay pagdating ng Sunday Law. Correct. Yes. Pagdating ng Sunday Law. Kaya lang, ang pinagtataka ko, Pastor, ito lang, no? Ang tanong natin sa mga kaibigan nating Adventist, kung nagsimula noong 1844, doon pa lang malalaman ng Diyos kung sino ang mga tapat sa panahon ni Adan. Paano itong sina Enoch? Paano sina Elias na pinapunta na sa langit? No? Na tinuring na matawid. Paano si Abraham na sabing ganoon sa Genesis sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya? Siya ay naging matawid. Namatay siyang matawid. So, kailangan pa bang scrutinize noong 1844 ang buhay ni Adan, ni Abraham, nila Enoch, ni Elias, ni Isaac, kung sila ay matawid, nagkaroon na sila, natanggap na sila ng judgment sa Panginoon na sila ay righteous And they died righteous. O paano yun? Magkakaroon ng double jeopardy yan. Opo. Magkakaroon ng problema ng investigative judgment yan. Opo, Doc. At napakaliwanag din sa turo ni Jesus ang kanya pong kanyang pagpaparangal kanila Isaac na uupo yung mga naturang maliligtas doon po sa kinaupuan ni na Isaac. In-example niya nga po yan, nila Abraham, Isaac. Sinabi niya rin yan, binanggit, ibig sabihin, sinigurado niya ng ligtas ang mga naturang tao na iyon. Samantalang iimbestigahan pala ang mga taong iyon pa rin. Yun ang problema doon. Ilitaw lamang na pagdududahan talaga ang kakayahan ng Panginoon sa kanya pong pagpili sa mga nangaligtas na mga tao. Kaya dalawa lang, Pastor Leo, Pastor Dave. Either ang Diyos ay nagkamali na declare silang righteous noon pa bago 1844 o ang investigative ang mali. Alin dyan? Pumili kayo sa mali. Kasi they are declared righteous na, no? They are based on their faith. Pag tinagmunistahan ng mga ancient, ng mga Old Testament faithful sa Hebrews 11, nakalista na rin kasama si Moses si Noah. Di ba? Moses, Noah. So, sila pa ba subject ng investigative judgment? Kasi doon pa lang daw lilinisin mula pa nung panahon patriarka. Anong klaseng doktrina yan? Kaya may problema ang writer, may problema ang writer ng Hebrews. Kasi naka-enumerate lahat dito Temo, si Abel, si Enoch, si Noah, si Abraham and Sarah, si Isaac, si Jacob, si Joseph, Moses' parents, Moses. Ito lahat. Nasa chapter 11 ng Hebrews. Lahat dito. Si Joshua. At ito, si Rahab. Alam niyo ba kung sino si Rahab? Si Rahab. Sino si Rahab? Prostitute ito. Prostitute itong si Rahab. But kasama siya rito sa i-declare ang righteous at ligtas na. Ayun. Pag tama ang Adventist investigative judgment, kasama pa si Rahab sa 1844 na imbestigahan. Lahat ito yan actually. Problema malaki doon. Lahat ito. Si Abel, si Enoch, si Noah, si Abraham. Opo, si Enoch kasi hindi namatay at dinala sa langit Kaya ito rin nag-represent. Ito rin ang nagpapasinungaling. Ito ang nagpapasinungaling dito sinasabi nilang including the living. Ang nakalagay dito? Ang nakalagay dito sa kanilang dokumento. Nasabi rito, all who have ever taken upon themselves the name of Christ must pass its certain scrutiny, both the living and the dead. Both the living and the dead. Out of those things which were written in the books according to their works. Now, paano itong si Enoch? Living ito noon.
see living. He did not see death because he walked with God according to the Bible. Tsaka So, nung transfiguration ni panahon ni Jesus Christ, nagpakita si Elias at si Moses. yes. Oh, they are in their spiritual about glorified body. O paano yun? Correct. Glorified body na tapos babawiin pa noong 1844 yung kanilang perfection dahil nakakitaan sila ng mali. Alam mo yung nakitaan ng Panginoon na kay Moses na mali? Di ba yung siya sa promised land? Sabi nga ng Panginoon okay, ikaw ay hindi makakapasok sa promised land. Kaya ikaw mamamatay na lang dito. Pero sa kabila ng lahat, nakarating pa rin siya sa langit. Pero sa investigative judgment, bagsak si Moses. Bagsak si Moses kasi hindi nga siya nakapasok, sabihin siguro ni Ellen White, hindi nga siya nakapasok ng promised land dahil nagkasala siya. Pag investigative judgment ng doctrine ng Adventist ang susundin, hindi digtas si Moses. Pero alam natin digtas si Moses kasi isa siya sa nagpakita during the transfiguration kay Jesus Christ. At sabi dito, Pastor, sa ating Bible verse sa screen, Hebrews 12:22-23, ito yung pag tuwing tayo nag-worship every Sunday, kasama, at hindi lang every Sunday, araw-araw, kasama natin, lumalapit tayo sa Mount Zion sa langit, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to the innumerable angels in festal gathering, and to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven. May naka-enrolled na sa heaven na mga assembly of firstborn So, subject pa ba ng investigative judgment yan? Kung sila subject pa, ba't sila in-enrolled na sa langit? Ito pa. And to God, the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect. Ito yung mga spirit nila, Elijah, nila Moses, nila Enoch, nasa langit na, they are made perfect. Tapos, under pa ng investigative judgment ng 1844. Paano ngayon yan? Magkakaroon ng problema talaga. Kaya hindi compatible sa gospel ang investigative judgment na doctrine ng mga Adventist. Dahil maraming masisira. Lalabas na mali ang Diyos. Lalabas na nagkamali ng pag-judge ng Panginoon na righteous ito mga tao noon na binabanggit sa Hebrews 11. Yes, correct. Kaya saka, lalabas na unfair talaga ang Diyos pag kung halimbawa ang rason ng mga kaibigan po nating Seventh-day Adventist, kasi po ang rason nila ganito, alam na ng Panginoon yung maliligtas, kaya lang isasalang pa rin para patas daw sa mga iba. Paano magiging patas kung ipapanikat lang sa mga hindi naman ligtas? correct. Alam niyo itong mga ganung mga spekulasyon actually yan, lahat unbiblical yung sinasabi. There is no biblical support whatsoever. Now, ayaw natin, mga kapatid, na tayo nagsasalita na walang biblical support. Kasi kung walang biblical support, anything we can say. Pwede natin Assumption sabihin lang. lahat Mga assumption lang yan. But that is not how God treats us. Hindi tayo iniwanan ng Diyos na mag-a-assume palagi. Kasi kung mag-a-assume palagi tayo, hindi tayo nakakasiguro. Ay ang assurance ng Diyos ay sigurado. Di po ba? Sigurado. Kaya dito mga kapatid, dito sa note na inilagay natin, the investigative judgment does not talk of finality but about searching and scrutiny to know who among those whose names are written in the book are qualified to be saved. Now, it puts into question the all-knowing attribute of God. Now, this is actually a blasphemy. Naniniwala ba kayo? Now, if you question any attribute of God, yung kanyang attribute, if you are putting any of God's attribute into question, you are blaspheming God. That is blasphemy. So, we are not afraid to express that this investigative judgment actually is blaspheming God. It is a blasphemy. You are putting the all-powerful nature of God into question because it will appear that God does not know who are saved and those who are saved. Hindi niya alam na hindi ganyan ang Diyos, mga kapatid. Hindi ganyan ang Diyos. So that is the fifth item that we have discussed insofar as investigative judgment and gospel being incompatible. Now, as a matter of fact, hindi lang incompatible. They are diametrically opposed. They are in collision pagdating dito.
Alright, now. Yan. Announce natin sa ating mga kaibigan. Kayo po ay pwede magtanong pagtapos nito ng presentation ni Pastor Dave. Kayo po ay open po tayo sa question and answer at itanong niyo na po at atin pong sasagutin sa tulong ng Panginoon. Okay? Sige, Pastor Dave. Alright. Now, number 6 point. Why the gospel and the investigative judgment are not compatible. The gospel talks about a complete thing, whereas the investigative judgment talks about incomplete thing. Complete and incomplete. So, diametrically opposed. Now, tingnan po natin. Jude 3. Beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write you, exhorting you to contend earnestly for the faith which was once and for all delivered to the saints. Complete, mga kapatid. The gospel, once and for all, delivered to the saints. Yun ang sinasabi ni Jude doon sa kanyang mga brethren. See, yun ang sinasabi niya. The gospel, once and for all. Wala ka nang hahanapin pa. Complete yun. Now, Romans 15:19. In mighty signs and wonders, by the power of the Spirit of God, so that from Jerusalem and round about Illyricum, sabi ni Paul, I have fully preached the gospel. He fully preached the gospel. Complete. Fully. Walang kulang. Oh, walang kulang, walang labis, walang kulang. Ito ang sinasabi nitong dalawang mga manunulat na ito ng New Testament. These are all apostles. Yes. Kumbaga, Pastor, yan yung sinasabi natin, mission accomplished. Mission accomplished na si Jesus eh. Hindi na pwedeng sabihin i-complete at dadagdagan din natin, Pastor, paano natin nasabi mission accomplished? Sabi sa Hebrews 10:12-14, no? But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God, and from that time, waiting till his enemies are made his footstool, for by one offering he has perfected, past tense, aorist tense yan, perfected forever those who are being sanctified. Sa Adventist lumalabas, yung sacrifice niya sa cross, ano lang daw yun, yung provision. Pinovide lang daw yung sacrifice kompleto. Iba pa raw yung final atonement. O di hindi complete. Pero sabi dito ng Bible, yung sacrifice noon, once and for all na yun. Hindi na pwedeng ulitin at wala nang mga second phase pa yan. At pagkatapos niya mapako sa cross, umakit kaagad siya sa right hand of God. Hindi siya pumunta sa holy place na sinasabi ng Adventist, sa first compartment lang siya, kundi sa right hand of God, which is the throne of God, represented by the Holy of Holies. Ito maganda, Pastor. At nung siya umupo sa langit, mula nung first century, ang inaantay niya, hindi 1844. Yes. Kasi kung tama ang Adventist na pag-akit ni Jesus sa langit after na mapako sa krus, ay meron pang siyang assignment na 1844. Dapat ang sinabi ng talata, I sit at the right hand, and from that time, waiting until 1844 to proceed with the investigative judgment. Hindi. Pag-akit na sa langit, ang inaantay na lang niya ay yung hanggang sa kanyang mga kaaway ay kanyang matuntungan ng kanyang mga paa. Yes. So, it's accomplished. Mission accomplished. Wala siyang naantay na 1844. Isa pa, at yung offering nito, He perfected forever. Noon na perfect na. Ang sa Adventist doctrine, mape-perfect pa lang sa 1844. Kasi doon pa lang iba-blot out yung sins. Nakita niyo pagkakaiba sa gospel? Sa Adventist, hindi kompleto. Pinatawad lang, pero hindi na-blot ang kasalanan, hindi na-blot out. Mapablot out 1844. Samantalang sabi po ng Hebrews, it was written about 68 AD, bago ang 70 AD ng Roman Empire gibain ng Jerusalem. He offered, past tense, one sacrifice forever na yan, once and for all. Tapos umupo na siya sa langit. Ang inaantay na lang niya, hindi 1844. Kundi yung kanyang patungan ng kanyang paang, kanyang mga kaaway. Ito maganda, Pastor. Sa verse 22 din, sa verse 10. Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus. Hindi lang pala si Jesus ang nakapasok doon. Maging yung mga believers
nung panahon na yon, ng first century, makakapasok nila may buong tapang by a new and living way which He consecrated for us through the veil that is His flesh. And having a high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled and body washed. Ibig sabihin, yung mga Kristiyano nung first century, bago mag-iba ang Jerusalem, sa 70 AD, sila mismo rin ay nakaka-diretso na sa most holy place ng Panginoon. Nakaka-access na sila sa pamamagitan ng veil. Walang iba kundi ang katawan at dugo ni Kristo. Kung si Kristo nakapasok na sa holiest, ganun din po tayo. Ano pa sasabihin nila na 1844 pa mangyayari yan? Wala pong binabanggit yan sa Bible. Di ba, Pastor? Opo, napakaliwanag yan. Christian doctrine. Yan ang Christian doctrine. So, ang investigative judgment talaga ay diabolic doctrine yan. Kasi Laalala ka, sige. Tuloy mo. diabolic doctrine ang investigative judgment kasi ang author dyan talaga yung hindi po kompleto, hindi po accomplished na work lagi ang ipinapanukala ng diablo, tulad na lamang nung si Adan at Eva ay si Eva particular ay kanyang hinimok na may inililihim pa ang Diyos sa kanya. Kaya yun pa lamang ay palatandaan na ang katuruan talaga ng diablo, yung palitawin na hindi kompleto ang likha ng Diyos talaga. At ang kinakasangkapan niya nga, tao mismo, kaya mismo, yung investigative judgment, ambag tao yan salvation by work yan Pinalilitaw na kulang kapos si Yesu Kristo, kaya aambag ang tao ngayon para makumpleto yung ginanap ng Panginoong Hesus. Yan po ang makikita natin dyan sa investigative judgment. Hindi lang hindi lang masasabi natin kulang, kundi involved pa sa Satanas. Sabi mo kasi diabolic Naalala ko to ditong sinabi ni Ellen White Pastor Dave at Pastor Valveran. Dito sa early writings mga kaibigang Adventist, itong libro ni si Ellen White mismo nagsalita nito. Hindi sa amin galing to. Babasahin namin sa kanyang vision to. Ito ay nagpapatunay hindi siya totoong propeta Tignan niyo sa vision sa early writings, page 55-56. I saw, sa sanctuary ito, I saw the Father rise from the throne and in a flaming chariot go into the Holy of Holies within the veil and sit down. Nakita doon ni God the Father, nakaupo doon sa may trono sa holy place, doon sa first compartment. At nakasakay daw sa isang flaming chariot, karwahe, na naglalagablab sa apoy. At tsaka pumasok sa most holy place within the veil at umupo. At sabi rin sa naka-underline, then, eto na, in Daniel 7 to, then, a cloudy chariot with wheels like flaming fire, surrounded by angels, came to where Jesus was, dun sa holy place, sa first compartment. Kasi dun daw siya umakyat, dun siya pumunta, umakyat, sabi ng Adventist. He stepped into the chariot and was borne to the holiest. Katulad ng Father, dinala din siya dun sa Holy of Holies, where the Father sat. There I beheld Jesus, a great high priest, is standing before the Father. So nakita ni Ellen White si Jesus nung siya pinapasok sa veil, sa most holy place noong 1844, siya nakatayo sa harap ng Ama. Samantalang sa Bible, nabasa natin noong mga nakaraan, si Jesus mula nung tapos siyang mapako sa krus at buhayin umakyat sa langit, siya nakupo sa kanan. Nakupo sa kanan. Si Ellen White nakatayo sa harap ng Father. So, ibig sabihin, di ba? Nakita niyo yung pagkakaiba ng false prophet at true prophet, no? Tapos, on the hem of his garment was a bell and a pomegranate. Ito matindi. Ito yung sinasabi ko. Ito na, sabi ni Mrs. White, I turned to look at the company who were still bowed before the throne. Nayakayukod pa rin, nagdadasal doon sa holy place, yung first compartment. Siguro mga Adventist to. Kasi sabi niya, the company. Usually, mga Adventist tinutukoy dito. They did not know, eto maganda, they did not know that Jesus had left it. Hindi nila alam, umulis na si Jesus sa holy place, pero doon pa rin nakatutok yung mga company ng Adventist. Ano nangyari?
Satan appeared to be by the throne, trying to carry on the work of God. I saw them look up the throne and pray, Father, give us the Spirit. And Satan would then breathe upon them an unholy influence. In it there was light and much power, but no sweet love, joy, and peace. Satan's object was to keep them deceived and to draw back and deceive God's children. Ano sinasabi nito? Nasabi ni Pastor Balberan kanina, diabolic ang doctrine ng investigative judgment. Tama, diabolic, Pastor. Mismo si Ellen White, nakita niya sa vision niya, si Satanas ang pumalit kay Kristo sa holy place, yung first compartment. Pero si Satanas nakapasok sa trono, sa holy place. Grabe yung doktrina nito. Ito pa. At hindi alam ng mga Adventist, mga anak ng Diyos, habang sila nagpray doon sa holy place, si Satanas na ang kanilang dinadalanginan. At sumagot naman si Satanas. Kaya binalan sila ng Espiritu, biningahan daw sila. Kaya nagkaroon sila ng unholy influence. Merong light nga, merong power, but no sweet love, joy, and peace. Kasi siguro magulo dyan sa Adventist, nag-aaway-away. Dahil hindi Espiritu ng Diyos ang nandyan eh. Si Satanas, kaya sabi nito, Satan's object was to keep them deceived and to draw back and deceive God's children. Pero mo, doktrina ni Ellen White, nakita niyo sa vision si Satanas, nasa holy place. Nako, nakakatakot yan. Kaya kapanganib talaga, mga kaibigan. Early writings po yan, page 56, mga kaibigan. Talagang mga kapatid talaga. Huwag kayong magagalit kasi nilalagay lang natin sa tamang perspektibo itong pinag-aaralan natin. At maunawaan natin na kung ano ang sinasabi ng Biblia hinggil sa gospel at ang sinasabi ng mga documents, ng mga kasulatan ni Ellen White tungkol sa investigative judgment. Alright, so yun po ang number 6 na point natin. The gospel talks about completing, whereas the investigative judgment talks about incompleting. O ito, basahin natin ang sinasabi nila sa investigative judgment. Ito po ay mababasa natin sa Great Controversy, page 327. But while it was true that the door of hope and mercy by which men for 1800 years found access to God was closed, another door was opened, and forgiveness of sins was offered to men through the intercession of Christ in the Most Holy. One part of his ministration closed, only to give to another. There was still an open door to the heavenly sanctuary where Christ was ministering in the sinner's behalf. So hindi natapos yung kanyang ministeryo dito sa lupa, ipagpapatuloy nun sa langit. One closed and the other one open. Mga kapatid, ayon sa binasa natin sa scripture, sa yung mga naunang teksto natin, ang sabi ni Kristo, it is finished. It is complete. See, it is complete. The act of redemption has been completed, and that all of us who believed in Him are judged to eternal life. And we are no longer subject to judgment kasi we have passed from death to life. Pero dito sa investigative judgment, no. Kinakailangan magbukas pa ang isang pinto para mapagbigyan yung iba na hindi nakinabang doon sa kanyang unang ginawa. Nakita nyo na yan, mga kapatid. Yan po yung sinasabi ko, Pastor, na diabolic kasi close open. Tingnan nyo po, nung dinisid ng ahas si Eva, i-open yung close kasi nga hindi raw nila alam yung talagang kaalaman pa na malalaman nilang mabuti at masama. Kaya nga yung close open na doktrina na yan, diabolic talaga yan eh. Close open. Yan po yung talagang diabolic. Close open. May nasara, may mabubuksan. Ipinalarating ng diablo na talagang isinara ng Panginoong Diyos sa tao yung kaligtasan, pero hindi. Ang diablo talaga, author yan ng pagbubukas, ng pagbubungad ng another opportunity na ito pala ay malayo at mali. Talking about the shutdown, idadagdag ko lang to sa history ng mga Adventist na hindi alam ng mga members to, no? Ito idadagdag ko. Ito galing dun sa book na Who's Got the Truth na sinulat ni Martin Weber na isang Adventist theologian to. Ito yung naging General Conference official. At sa kanyang dialogue dito sa libro niya, dapat kasama si Desmond Ford. Pero hindi pinablish yung part ni Desmond Ford. Meron siyang sinabi rito, sabi ni Martin Weber, in fact,
No Adventist today believes what the earliest pioneers did about the sanctuary, that when Jesus entered the second apartment, he shut the door of probation on everyone who hadn't accept the Millerite message. Yes. Ano ang inamin nitong Adventist na to? Ha? Noong pa lang 1844, ngayon pinagtatakpan ng mga Adventist to, kahit yung mga pastor dito sa Pilipinas, mga Allen Giro Associate dyan sa Ayas, sabi, hindi totoo yan. Pero sinupress nila. Pero ito, nilabas mismo ni Martin Weber, na official ng General Conference. Sabi niya, ngayon, sa panahon natin, walang maniniwala ngayon na Adventist na yung mga earliest pioneers kung anong ginawa nila sa doctrine ng sanctuary noon. Na ang sabi nila noon, nung pumasok si Jesus sa second apartment noong 1844, ay sinarado na ang pintuan ng awa sa sino mang hindi tumanggap ng Millerite message. So, totoo po yung tinatawag nating shutdown noong 1844. Doktrin na rin ni Ellen White yan, na sarado na ang pintuan noong 1844. Ngayon na lang, tinakpan na lang yan at kung ano ng mga excuse later on na ginawa para maging malinis at kalimutan. Pero hindi nyo madadaya ito, mga kapatid. Ha? Alam Ito, nyo, who's got... Alam niyo, Pastor Leonard, Doc Ronald, Opo. yung shut door, itong mga taong ito actually, tinawag itong shut door people, yung shut door, kasi wala na raw pag-asa, yung hindi sumalib sa kanila noon, yung movement na yon, isinara na ang pinto ng awa sa kanila, kaya sila na rin maliligtas. Okay. Yan, Now, Joseph Turner yan eh. Oh yes, basahin ninyo sa history ng Adventism, o sa history books, basahin ninyo yan. Now, nagkaroon sila ng problema. Kasi yung mga grupo nila, siyempre nag-aasawa, nanganganak. Ay kung nag-shut na yung door, paano yung mga bago nilang anak na hindi kasama? Bagong generasyon, wala na, hindi na damay. Kaya bago ang doctrine nila. Yes, iyon ang naging dilemma nila kasi hindi pa naman talaga dumating si Christ, pero shut na ang door, kaya lang ang problema, nanganganak yung mga kasama nila, nag-aasawa yung mga kasama nila, at dumadami sila. Ngayon ang sabi nila, Later, itopic natin ang later on. Itopic natin the shutdoor doctrine later on. Maganda yan. Para hindi alam ng mga Adventist ngayon. Kaya nga sabi ni Weber, today Adventist, hindi nila alam yan. Kaya nga ipupunyag natin through the former Adventist podcast. Yes. Now, ang ginagawa natin ngayon mga kapatid, kayong mga nanonood, ito ang 6th item na sinabi natin kung bakit hindi compatible with the gospel. Gawa nitong hindi tapos, may open door, may shut door, may open door, may shut door. Hindi gano'n. Close open. Sa history po, Pastor, naging dilema yan ni Joseph Turner. Kaya yun ang rason kaya hindi po napasama si Josiah Hines. Yan po, sa version ni Joseph Turner. Kaya ang nahimo po ni Joseph Turner, yung sa grupo po ni Hiram Edson, at doon na nga po in-improve sa pamagitan ng kanila pong pagtalakay pa at later umantong sila sa investigative judgment. Ibig sabihin na modify yung shutdoor nila. Yun po ang naging problema niyan. Saka yung close open talaga, yan po ang doktrina po talaga ng Adventist noon pa. Kita nyo ngayon, close na rin po yung history. Hindi na po alam yung tungkol dyan sa mga bagay na yan. Ang alam na lang ngayon, mission, conference, pastor ganito sa district, si presidente sa ganito sa mission. Kasi natatakpan na yan, natakpan yung mga naturang history. Na-close na talaga. At ang nakikita na lang ng maraming Sabatista ngayon, ito po yung aking collective observation talaga mula nung nagpastor ako, ay yung mga present na umiiral na pangasiwa. Kung sa district ka, district, kung sa mission ka, mission, kung sa conference ka, conference, yan. Hindi na po inuusisa at ginagalugad o inaalungkat yung tungkol dyan sa history na yan ng investigative judgment. Yun po yung practical nating nakikita dyan. Now, kaya hindi na nila yan tinatas kasi medyo nakakahiya eh. Hindi pa nakakahiya. Opo. There is no sense whatsoever. Nakakahiya. Pero ang malaking problema nila, itong investigative judgment, ito ang central doctrine nila. Yun. At kailangan malaman nila ito, otherwise hindi sila maliligtas. Mamaya dadaanin natin yan. So, number 6 point that we have stated is
The gospel talks about a complete thing, whereas the investigative judgment talks about incomplete thing. So it is diametrically opposed. Now, number seven, ito po. The gospel talks about all sufficient thing, whereas the investigative judgment does not talk about all sufficient thing. So ito, Ayan. mag, Tama yan. magkasalungat na naman. Now, the Tama gospel, yan. Colossians 2:9 to 10. For in him dwells all the fullness of God bodily. 10. And you are complete in him who is the head of all principality and power. Nakita niyo Ayun. na, all sufficient. If you are in Christ, wala ka nang hahanapin pa. Now, the gospel talks about all sufficiency in Christ. We are complete in him. Yun ang sinasabi Ayun. ng Ebanghelyo. Napakaganda. Now, how about investigative judgment? Ito po. Pakinggan ninyo ng mabuti. The subject of the sanctuary and the investigative judgment should be clearly understood by the people of God. Nakita nyo na? All need a knowledge for themselves of the position and the work of their great high priest. Otherwise, it will be impossible for them to exercise the faith which is essential at this time or occupy the position which God designs for them. Nakita niyo mga kapatid? Kita nyo nga. Hindi kompleto kayo hanggat hindi ninyo naintindihan ang investigative judgment. Now, ang itatanong natin, mga kapatid, kayong mga ordinaryong member sa baryo, kahit hindi ordinaryong member, kahit yung mga ministro mismo, question, do you understand the investigative judgment? Is Yun. it taught to you? Itinuturo ba ito sa inyo, mga kapatid? Ang Opo. ibig namin sabihin, itinuturo ba sa inyo ang tunay na aral ng investigative judgment? Because there are a lot of pastors who teach this but they do not touch the essential aspect of the investigative judgment. And that is Ayun. deception. That is Tama yan. deception. Deception yan. At patuloy pa ring dumadami, Pastor Dave, ang kamembruhan o ang kaaniban. At hindi alintana kung ito ba'y na-orient talaga ng investigative judgment o hindi. Bastang importante, lumago, mag-increase ang revenue, magkaroon ng mga talagang pag-report na daloy na dire-diretso. Yung performance, nakikita rin yan sa mga worker kung paano siya magparami ng kanyang report talaga. At ito po ay sinasabi ko, practical po itong sinasabi natin na hindi talaga na-orient ang marami. At saka paano ma-orient? Hanggang ngayon wala pang Ilocano version ng investigative judgment diyan sa ibang mga baryo-baryo diyan. Paano malalaman yung talagang version niyan? Spirit of prophecy nga lang, wala pang Ilocano version eh. At saka hindi talaga magkakaroon ng talagang oryentahan diyan kasi merong cultural battle talaga. Ako po, laki po ako talaga dito sa norte talaga. Raised ako sa Bulubundukin. Ako po ay lumaki sa palibot ng Kaifugawan. Pagdating mo naman sa Ifugao area, uusisain pa ba yung investigative judgment? Yung mga Sabatista doon wala namang pakialam dyan sa investigative judgment dyan. Maraming mga nandyan sa Bulubundukin. Ito practical lang po. Yes. Ngayon, ito ang ididiin natin sa kanila. Ano ang sinasabi ng great controversy? All need a knowledge for themselves of the position and work of their great high priest. Otherwise, it will be impossible for them to exercise the faith which is essential at this time or occupy the position which God designs them to fill. Ang tindi nito. Ang ibig sabihin, yung lahat ng mga membro nila na hindi alam ito, na walang knowledge nito, they have no faith. Wala silang pananampalataya. Now, considering that, ano ang sabi ng Biblia? For by grace you are saved through faith. Now, if you do not understand the investigative judgment, sabi rito, they cannot exercise the faith which is necessary at this time. Ngayon, ang tindi nito. Ang tindi mga kapatid. Ang tindi nito. Imagine, they need to understand it. Otherwise, it will be impossible for them to exercise the faith which is essential at this time. Now we ask you, mga kapatid, we ask them, do you know really your investigative judgment doctrine? How did it originate? What it teaches?
And what is its relevance insofar as your salvation is concerned? Now, investigative judgment insofar as Seventh Adventist is concerned, it is indispensable insofar as salvation is concerned. Nakita nyo na, naging testing truth ito mga kapatid sa kanila. Tama po Which yan, is not what the Bible Pastor. teaches. Oo, You see? kaya nga po, pang-apat po na grupo ng Adventist, yun po yung mga hindi alam talaga ang investigative judgment. Mainam sana kung liberal Adventist lamang at saka evangelical Adventist, kaso may pang-apat yung hindi talaga alam ang investigative judgment at hindi alam kung ano ang history talaga. Kasi ang pakay talaga ng Adventism ay dumako lahat ng mga kaanib sa historical Adventist o sa tinatawag nating orientado talaga sa history. Ang kaso, ang problema talaga po, sa totoo lang, ay hindi nga liberal, hindi rin evangelical, hindi talaga alam. At sila po ay nagiging emosyonado na lamang sa sentimentong loyal sila sa paging panatiko nila sa naturang grupo sapagkat yun na nga, di umano nagsasabado at hindi kumakain ng baboy. Yun po ang problema dyan. Kaya nawawala yung issue ng investigative judgment sa church nila. At lalo, hindi naman ito ini-scrutinize ng mga pastor na kamukha ko noon, inililihim pinagtatakpan kasi bumabangga talaga sa gospel. At maraming salamat po, Pastor Dave, sa napakagandang paliwanag yun dyan sa Great Controversy, page 375. Liwanag niyan. Alright. Now, so, iyon ang pangpito. Now, pangwalo, we will just state our conclusion. Okay? Now, ito, sige po, basahin natin, then we will comment on this. From the foregoing, it is clear that the investigative judgment, the foundational doctrine of the Seventh Adventist Church, is incompatible with the Bible, with the gospel. It should not be allowed to coexist with the gospel. Maintaining one is tantamount to rejection of the other. Considering that it is the foundation or root of this day's doctrinal foundation, and upon which this day church is founded, it follows that this day church itself is incompatible with the gospel. Now, sana maintindihan niyo, we are not criticizing yung mga kapatid, but that is the logical consequence. It is founded upon this erroneous doctrine. It is founded upon this doctrine that is incompatible with the gospel. Therefore, kung ang iyong tinayuan ay incompatible sa gospel, ano ang itinayo mo ron? Compatible na? Hindi naman siguro po pwede yun, Pastor Leonard, di ba? Nang pinagtayuan mo ay kontra sa Ebanghelyo, pagkatapos yung nakatayo ay sang-ayon na. Hindi po pwede yun. So that is the reason why we say that considering that it is, meaning the investigative judgment, is the foundation or root of this day's doctrinal foundation upon which this day church is founded, it follows that this day church itself is incompatible with the gospel. Now, any church that exists that is incompatible with the gospel is a counterfeit church. Now, sorry for the term, but that is the logical consequence. Regardless as whether or not it advocates some doctrines that are biblical, since the biblical doctrines it holds cannot stand independently from its erroneous foundation. Kasi marami ang nagsasabing, hindi, marami naman ang tamang doktrina. Then we agree with that. Walang problema yun. But if itong mga tamang doktrina ito, nakatayo sa maling doktrina, ano ang nangyayari dito sa ibabaw? Ano na mo sabihin tama? Hindi po pwede yun. Hindi po pwede yun. Now, kaya ang nakalagay dito sa aming conclusion, regardless as to whether or not it advocates some doctrines that are biblical, since the biblical doctrines it holds cannot stand independently from its erroneous foundation. Bad root cannot produce good fruit. That is biblical, di ba? Bad napakaliwanag. Now, Mateo 7:17. Yes, what is the root of Adventism, the foundation? It is a bad root. It cannot produce good fruits. Now, the good fruits that it may produce, it may look good, but it is a poisonous fruit. Kumbaga. Now, this biblical doctrine, take note of this, mga kapatid. These biblical doctrines that a counterfeit church holds
are merely utilized to lure people in order to join it. Now, ang deception kasi mga kapatid, di ba, Dr. Ronald, Pastor Barberan, hindi mag-i-exist ang deception if it is entirely a deception. Tama. Kinakailangan ipahatong mo yan sa hindi Mix deception. with truth and error. Yes, para yan adulterated. makadeceive. Kasi kung talagang openly, parang fake na pera, ipakita mo yung fake na pera, hindi yan makakaloko. Why? Oo nga. On its face, it is fake. Dapat kulayan mo yan ng totoo para makaloko. No, Oo. katulad din nito yan. Dapat yung tama, ilagay mo, as a matter of fact, ang ginagawa dyan, ang piniprintira dyan, yung tama. Hindi mo pwedeng iprintira yung mali. Di ba? Common Tama. sense. Kung maluloko ka, ang ipiprintira mo yung mali, ay hindi ka makakaloko. Ang ipiprintira mo, yung mga tama. Di ba? Tama. Oh, for example, Opo. the inspiration of the Bible. No problem. Maganda. The divinity of Christ. No problem. See? Lahat yan, tama yun. Iyon ang ipiprintira mo. Bakit? Paniniwalaan ka. Pero kung ang iprintira mo ng mali, walang maniniwala sa'yo. Now, that is how deception operates. Okay? That Tama. is how deception operates. And that is the reason why itong investigative judgment dito na ito sa medyo dulo. Hindi yan nasa printira. Bakit? Ay kung ito ang ipiprintira nila, malaki ang problema nila. Oo Now, nga. sa totoo lang, kung ito ang pinakang pundasyon ng Seventh-day Adventism, hindi nila maitatanggihan sapagkat iyon ang nakalagay sa kanilang dokumento. Dapat pag nagkukurunsin sila, nagmamahayag sila, dapat ito ang unahin nila. Oo. Bakit? Iyon ang Foundation. pundasyon ninyo eh. Nakakita ka na nagtayo ng bahay simula sa bubong. Hindi po pwede yun. Magsisimula ka sa pundasyon. Now, if this is the foundation of Adventism, bawat dapat sila magpahayag ng kanilang evangelism, ito ang unahin nila sapagkat ito ang pundasyon nila. It is Tama. upon this that this church is built. Now, Siguro, Pastor, if- basahin natin tong great controversy ni Ellen White. Yes. What Correct. is the sanctuary? Sa great Yes. controversy, Yes. sabi dito, 409, the scripture which above all others had been bought, Yes. the foundation, and the central pillar of the Advent faith was the declaration unto 2,300 days, then the sanctuary be cleansed. 8:14. Yan. Yes. Hindi sa atin. Yan. Foundation nga. Kaya tama yung point nyo. Kung foundation to, dapat itong laging inuuna. Kasi itatayo mo foundation eh. Kaya lang nakikita natin yun, inaalis na yung foundation, tinatago, at Inaalis iba yun. naman nagtatrying hard. Nagtatrying hard pagtanggol, kagaya ng pag-aralan natin. By the way, hindi na natin sinundan yung pag-aralan natin kasi sila mismo Ayan. umiwas na sa topic eh. Ang nakita ko Correct. last episode nila ay tungkol sa Apocrypha, which is nonsense. Hindi naman yun ang topic eh. Ang topic natin, sanctuary. At ugali na nila yan, umiiwas sila sa topic. Yung Matthew 5:17 nga, hindi na nila sinunod yung ating mga video. Meron pa silang sasagutin na 10 video clips sa akin, hindi na samugot. So, sinasabi natin, mga kaibigan, na yun ay indirect na pag-amin, pag-aralan natin, na hindi nila kayang makipagsabayan sa aralan dito sa Back to the Scriptures Today o Former Adventist Podcast. So, hinayaan na lang natin sila. Kaya po tayo nag-pursue dito sa ating topic ngayon. Compatible ba ang gospel sa investigative judgment? Papangaral na lang namin to, pakinggan nyo na lang at kayo na pong bahala mag-assess. Sabi ni Ellen White, central pillar. Kaya lang nakapagtaka, Pastor Dave, Pastor Balberan. Central pillar ay isang talata lang, Daniel 8:14. Di ba? Kahit sa hermeneutics, walang doctrine na foundation lang isang talata. Correct. So, dito na, di ba? Di ba? Ang problema yun, walang, hindi dapat ang talata na foundation pa, ambiguous pa. Subject for interpretation pa, hindi clear. Correct. So, yung foundation nga, kaya ngayon, labo-labo sila, divided sila. Lahat sila nalilito, hindi na makuha to. Kasi yung foundation na, mismo nila, hindi matibay. Sabi nga ni Jesus sa Matthew 7, pag ang bahay naitayo sa buhanginan, pag dumating ang bagyo, mabubuwag ito.
Pero pag natayo sa bato, hindi ito mabubuwag. Dito, makita natin yung sa ating pag-aaral na ang investigative judgment ng 1844 ng Adventist ay nakatayo sa buhanginan. Yes. Mga kaibigan, nakakalungkot isipin. Nakakalungkot talaga. So, Ang sana, lumalat- sana nasusundan nila ang sinasabi natin eh. Kasi Opo. ang tanggap nila na ito ang pundasyon nila. Investigative judgment. Ito ang pinakang central pillar ng kanilang doktrina and upon which the church was established. So, ang sinasabi lang natin dito, para consistent kayo sa sinasabi natin nila, dapat ito ang unahin nila pag nagtuturo. Yan. Bakit? Ito ang pundasyon eh. Nakita ka ng pundasyon na nagsimula ka sa bubong, hindi po pwede yun. So, dapat yan ang gawin kung magtuturo. But Okay. sadly, mga kapatid, Hindi Sadly. ganun nangyari. hindi ganun nangyayari. At tayo, Pastor Balberan, nung tayo ay mga Opo. nandiyan pag-evangelize, ganun din ginagawa natin. And that is the reason Opo. why, when we search it deeply, pinag-aralan natin ng gusto, ay hindi talaga po pwede yun eh. And that is one form of deception. Kung baga, pain lang yun eh. Parang bingwit, pain lang yun para masilo mo. Hindi ganun. That is not how the gospel should be preached. So, in conclusion, as binabasa natin, it is really incompatible with the gospel. Not only incompatible, it is in direct collision. So, the last paragraph, the diverging understanding of some peripheral, non-essential biblical points that are not salvation issues are expected and are therefore tolerated, but not this investigative judgment. Now, we accept nga it, naman. mga kapatid, na sapagkat mayroong mga non-essential issues na pinag-uusapan tayo sa Biblia. Na kung magkaroon tayo ng diverging opinions doon, okay lang yon. Bakit? They are not essential. Kaya ang sabi ni, for example, magbigay tayo ng example, Doc Leonard. Sabi ni Paul, one considers day special, one considers not special. Let each one be convinced according to tama. his view. Now, that is non-essential, mga kapatid. That is Opo. Tama. non-essential. Oh, Sa one Romans says 14. Yes, this one says it is good to eat this one says it is not good to eat this one. Now, the kingdom of God is not food or drinks. So, anong sinasabi? Of course, you do not read the word non-essential. But that is the meaning of Paul. Yung mga bagay na yun, let everyone be convinced according to his understanding. Because they are non-essential. They have nothing to do insofar as salvation is concerned. Kaya ang nakalagay natin dito, mga kapatid, mayroong mga bagay-bagay na pwede nating pagtalunan. But insofar as the gospel is concerned, it is non-negotiable. Now, it Tama. has no place in a genuine Christian community. The investigative judgment has no place in a genuine Christian community. Otherwise, the purity of the gospel is compromised. Investigative judgment as a doctrine diametrically collides with the gospel. Hence, it needs to be rejected at all costs, and the church that holds it must be rejected as well. Oo nga. Okay. Tama. Nakita natin Tama na maliwanag, mga kaibigan, na atin po nanonood sa ating podcast ngayon. Ang ginawa po natin ay hinimay-himay natin isa-isa kung ano ang kakaiba ng New Testament Gospel. Nakita natin na ito'y kumpleto na, tinapos na ni Kristo doon sa cross. At pagtapos na umakit na siya sa langit. At pagtapos noon, wala na tayong aantayin pa. Whatever is promised in the Old Testament is all fulfilled by Jesus Christ. Wala na tayong inaantay na mga tinatawag na latter rain or tinatawag na, di ba? Latter rain, early rain, may inaantay pa tayong special sealing, may inaantay pa tayo na Sunday law. Wala ho, kundi maliwanag na ating pong present mula sa Bible at si Jesus mismo nung siya umupo sa luklukan sa kanan ng kanyang ama, ang inaantay na lang niya yung pagtatapos ng kanyang mga kaaway. Hindi na sinabi ang inaantay niya investigative judgment. Ano? Lahat ng mga bagay niyan ay hindi. Mga false hope yan na padaradag. Meron ko nabasa isang theologian, sabi niya, yung pangangaral ng Adventist ngayon ay three angels message, ang gospel ng Adventist ngayon eh. The three angels message.
Pero doon sa three angels message na yun, pangatlong message, yung tungkol sa ano, yung judgment hour. Pero mga kapatid, sabi ng isang theologian to, si John Paul Yen, sabi niya, yung Seventh-day Adventist, yung three angels message, hindi nga mababasa sa New Testament. Pero ito ay package para tumugma sa pattern ng ating panahon ngayong last days. Saan mo nakita yun? Yung gospel ay once and for all given to the apostle hanggang sa end of time. After ng mga apostle mangaral ng gospel, after si Kristo umakyat sa langit, sabi sa Hebrews 9:27, ang inaantay na lang natin second coming. At ang mga Kristiyano sa first century, kung babasahin nyo ang New Testament, ang inaantay na lang din na is second coming. Walang Sunday law, walang lateran, walang sealing na tinatawag, dahil lahat po yan tinupad na ni Kristo sa panahon niya. Ang last days na tinatawag ay yung panahon ng si Kristo ay nagkatawang tao at namatay para sa ating kasalanan. Yun ang huling araw. Yun ang chance bago ang second coming sa ating pagsisisi at pagbabalik sa loob sa Panginoon upang tayo ma-reconcile muli sa ating Diyos na buhay. Okay? Maraming salamat, Pastor Barbaran. Last word? Po, at ang tingin natin dyan sa investigative judgment ay isang malaking hawlayan na hindi lamang pinipending ang kaligtasan, dyan po isinusukol yung mga talagang mahuhumaling sa naturang turo na yan. Kasi nga, ang diabolic talaga, gusto talagang wag umusad ang kaunlaran ng gospel talaga. Kaya yung mga nasusukol dyan, talagang totoong unfinished business ang kanilang pupuntahan. Lahat ng mga may kinalaman sa unfinished gospel, dyan po mapupunta. Dyan sa investigative judgment na yan. Kasi maliban sa hindi na matatapos, yung mga naturang culture talagang hindi kakayaning iangkop yung sarili nila, hindi kayang itugma yung sarili nila. Kasi sa gospel, walang Hudyo, walang Grego, walang Malaya at Lipin, walang babae lalaki. Lahat iisa kay Kristo. Paano makikipag-isa kay Kristo kung hindi naunawaan ang latter rain, hindi naunawaan ang sealing, hindi naunawaan yung mga pagkukwenta dyan ng mga barometer kalkulasyon sa chronology ng naturang doktrina ng Seventh-day Adventist. Kaya yan po talaga ay pagpipending, pag-aantala ng kaligtasan na hindi naman kayang tapusin. Parang yung pananangkarin nila na sumunod ng Ten Commandments, hindi naman masunod. Lahat na may klase ng pending style ng tinatawag na gospel, lahat ng yan ay diabolic. At pare-pareho po ang pinagmulan niyan, ang root niyan. Pag inyong sisiyasatin talaga, nagsimula talaga yan sa investigative judgment. At ang masasabi ko lang din, pangabuso yan sa kagandahang loob ng Diyos. Kasi komot sa pool na ang Panginoon ay nagbibigay naman ng pagpapala. Biblical naman yan. Sa Mateo 5:45, nagbibigay siya ng init at saka ulan. Sabi nga sa Mateo 7:11, sabi ron, nagbibigay pa nga ang masamang tao ng mabuti sa kanyang anak. Mentras pa kaya ang Panginoon. Ganun po ang kanila pong palatandaang iniuusad ngayon. Kaya Pastor Dave, Doc, hindi na po yung history ng investigative judgment, kundi yung kaunlaran. Nandyan ng institution, nandyan na po ang kanila pong may bubungad talaga na palatandaan daw na sila po ay pinagpala ng Diyos sa kanila pong mga ginagawa. Kaya yan po ang kanila pong pinagmamalaki, pero hindi po yan totoo, maminamal na kaibigan. Ang Diyos ay nagbibigay ng pagpapala regardless dun po sa kanila pong mga ginawa dyan, pero hindi nangangahulog ang umaayon, kumukonsinte sa investigative judgment. Muslim nga pinagpapala Buddhist pinagpapala nga yung pa kaya nga tao na kung saan ay nag-atangka rin man. Kaya ang investigative judgment talaga ay hindi tinuturo ng mainam. Ang tinuturo ngayon, takin lang obserbasyon, mga huling kataga ko po, yung pong pagmamalaki ng revenue, institution na umuunlad, nandiyan ang mga publishing, nandiyan ang mga eskwelahan, hospital. Yan po yung nakikita talaga dyan. Hindi na po yung talagang root. Kaya natatakpan yan. Kaya pag tinanong mo yung karaniwang Adventist, ayaw umalis. Bakit? Kasi doon niya raw naramdaman ang pangupkop ng naturang institusyon sa kanyang buhay. Hindi niya matanggap-tanggap na mali ang investigative judgment. Sana naman po ay magising tayo. Aral lang po. Aral talaga. Kung gusto natin talaga ang kaligtasan, tayo po ay talagang sa aral ng gospel at tumuon tayo talaga sa ebanghelyo kung anong iniaral ni Kristo at aral ng mga apostol. Amen. Maraming salamat, Pastor Dave. Panghuling salita.
Well, mga kapatid, sana nakapagbigay kami ng kaunting kaliwanagan sa inyo. If you think na ang napag-aralan natin ay may sense sa inyo, then sundin ninyo. Kung sa tingin nyo naman ay walang sense, mayroon din naman kayong kalayaan na huwag tanggapin. Kasi hindi naman Amen. dapat ipinagpipilit ito. Ito ay nilalahad lang para mabigyan tayo ng alternative o guidance sa pagpili natin kung ano ang ating susundin. Now, hindi po kami nagagalit sa inyo. Mga kaibigan namin kayo, mahal kayo namin. At ang sinasabi lang naman natin dito ay, let us come and reason together. Yan ang alok ng ating Diyos. Amen. So, tayo po mga kaibigan ay napakinggan natin napakadina po ng gospel. In-invite po namin kayo na inyo pong pag-aralan at pakinggan ang gospel. Gaya inyong napakinggan ngayong umaga. At sa aming mga iba pang videos, mga previous videos, ay nailad namin ang gospel. So, kayo po ay invited na pumunta sa aming pong YouTube channel, sa Facebook page channel, Back to the Scriptures Today. No po? At kung gusto pong makipag-aralan, may tanong po kayo, nasa ilalim lang po ang aming contact number at ang aming email address kung meron po kayong gustong itanong o kung meron kayong gustong i-request na topic para yun po namin ang i-discuss sa inyo. Okay? So maraming salamat. Tayo po ay papangunahan ni Pastor Leonard Balberan sa ating pong closing prayer. Pastor? Okay. Dakilang Diyos, salamat sa matagumpay po naming pagtatapos ng tinanghal namin dito po sa Back to the Scripture together with Doc and Pastor Dave. Salamat Ama sa inyong pagpapala ng pagaman kami po ay marami rin pong naging abalang oras sa managdaan. Kami po ay binigyan ng pribilehiyo upang voluntaryo naming maipamalas ang aming pong presentasyon. At ito po ay dahil sa kami po ay may pasan-pasan sa gawain po na inyo pong iniatang sa amin ang pag-iibanghelyo at paglalahad ng katotohanan. Salamat Ama, patuloy na biyayaan si Doc at si Pastor Dave sa kanilang kalusugan, maging kanilang pamilya. Ganon din po kaming lahat na patuloy kaming maging malakas. Ganon din po mga viewers at mga nanangkilik at mga tagapanood, tagapakinig. Nawa, basbasan ang bawat isa sa amin kung meron kami mga problema hinaing, mga idinadaing, kirot o anumang malubhang karamdaman, ipatong ninyo mapagpalang kamay ninyo upang sa oras din ito ng aming pagtatapos, tumamo ng ginhawa, luwag ng paghinga, at sapat na patnubay at proteksyon kontra sa anumang uri ng karamdaman ang sinuman. Sa pangalan ng aming Panginoon Sus, nawa mapagaling anumang may karamdaman ngayon, ay taboy at alisin ang anumang uri ng sakit na kumapit, maging COVID-19 variant o anumang uri ng sagabal sa aming pong mga kilos. Panginoon, kaawaan ang bawat isa, be very close sa lahat ng mga tagapakinig din at sa lahat ng mga tumatangkilik. Patuloy na kasangkapanin ang aming tanghal upang patuloy pa itong lumagok at marami pa pong mabiyayaan sa mga katotohanan kanila pong dapat malaman, partikular ang mga minamahal po naming mga 7-day Adventist members. At ngayon nga, Panginoon, itinatalaga ang bawat isa sa amin, tamuin nawa namin ang malaking pag-ibig na Ama, biyaya ni Jesus ng patuloy na ministeryo ng Banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. In Jesus' name, Amen. 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 Muli ang Thank you. inyong lingkod, nagpapaalam. Maraming salamat po. God bless you all.